tumayo para sa ating paunang panalangin. Amen. Manatiling nakatayo para sa ating ehersisyo. Ang gagawin niyo lamang ay sundin ang video na inyong makikita sa ating telebisyon. Handa na ba kayo? Maraming salamat sa inyong kooperasyon, mga mag-aaral. Naway nasiyahan kayo at na-ehersisyo sa ating ginawang energizer. Okay, bago kayo umupo sa inyong mga upuan, ay pakipulot muna ng mga basura na makikita sa inyong ilalim ng iyong mga upuan at pakiayos na rin ang hanay ng inyong mga upuan. Maayos na ba ang lahat? Maaari na kayong umupo. Tumingin sa kanan, sa inyong kaliwa. Meron ba kayong napapansin? Sino-sino ba ang liban sa araw na ito? Bigyan ninyo ng palakpak ang inyong mga sarili dahil kayo ay kumpleto ngayong araw. Ngayon naman ay para mas mabuti ang ating talakayan ay magkakaroon tayo ng sa aking klase ay mayroon tayong alituntunin na dapat ninyong sundin at obserbahan. Ito ay huwag magsalita kapag ang guro ay mayroong diskusyon sa harapan. Itaas lamang ang kamay kapag mayroong kayong mga katanungan at kung mayroon kayong ideya sa ating talakayan. At ang pangatlo naman ay huwag gumamit ng cellphone. At ang panghuli, magbigay ng respeto sa isa't isa. Naiintindihan lang ba? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, tatanungin ko kayo, sino ba sa inyo ang nakakaalala pa sa ating paksang tinalakay noong nakaraan? Meron ka bang ideya nito, Binibining Lapos? Maraming salamat sa iyong ideya dahil meron ka pang naaalala sa ating talakayan noong nakaraan. Ngayon naman ay mayroon akong inihandang aktibidad na para mayroon kayong ideya kung ano ang ating talakayan, bakit topiko ngayong araw. Ang gagawin nyo lamang ay hulaan kung ano ang ibig sabihin ng mga larawan. Halimbawa nito, sa unang larawan, kalimutan mo na ako, huwag mo na akong ang sagot ay huwag mo na akong i-text. Nahulaan niyo ba ng tama ang ating ang imahe na ipinapakita? Magaling. Ang pangalawa naman ay huwag ka na ang sagot ay mag-cry. Ngayon, meron ba kayong ideya kung ano ang ating paksang tatalakayin ngayong umaga? Binibining Kadusale. Tingnan natin kung tama ba ang iyong sagot. Ang ating bagong paksa ngayong umaga ay tungkol sa Theorem Interference Phenomenon. Meron ba kayong ideya kung ano ang Theorem Interference Phenomenon? Kung wala, ay narito ang ibig sabihin ng Theorem Interference Phenomenon. Ito ay tumutukoy sa influensya ng isang wika sa isa pang wika na nagre-resulta sa mga pagbabago sa gramatika, bokabularyo at pagbibigkas. Nangyayari ito kapag ang isang individual ay nag-aaral o gumagamit ng dalawa o higit pang wika at ang mga tuntunin ng isang wika ay nakakaapekto sa paggamit niya sa isa pang wika. Naiintindihan lang ba? At tumango naman tayo sa gramatika. Ang isang nagsasalita ng Ingles na nag-aaral ng Tagalog ay maaaring magkaroon ng problema sa paggamit ng tamang panlapi sa mga pangalan at pandiwa dahil sa iba't ibang sistema ng gramatika sa dalawang wika. Meron ba kayong karagdagang ideya tungkol dito? Maraming salamat, Binibining Ignacio. At tumungo naman tayo sa bokabularyo ng Theorem Interference Phenomenon. Ito ay ang isang nagsasalita ng Tagalog na nag-aaral ng Ingles ay maaaring gumamit ng mga salitang Tagalog sa Ingles o maaaring magkaroon ng problema sa pag-unawa sa mga salitang Ingles na may katulad na kahulugan, ngunit iba't iba ang konteksto. Naiintindihan lang ba? Ngayon ay tumungo naman tayo sa pagbigkas. Maaari niyo bang basahin ang pagbigkas ng sabay-sabay? Maraming salamat. Ang isang nagsasalita ng Ingles ay nag-aaral ng Tagalog
paggamit ng panlaping sa mga Cebuano, ginagamit nila ang panlaping mag at ikinakabit ito sa salitang uga. Meron ba kayong mga karagdagang halimbawa dito? Maraming salamat, Chabilita, sa inyong karagdagang kaalaman. Tsak na ikaw ay nakikinig talaga sa ating diskusyon. Wala na ba kayong mga katanungan hinggil sa ating diskusyon ngayong umaga? Kung wala na, ay papangkatin ko kayo sa dalawang grupo dahil magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Basahin na lamang ang mga panuto. Kayo ay gagawa ng isang pagsasadula gumagamit ng mga teoryang interference phenomenon sa pamamagitan ng malikhaing pamamaraan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto at narito ang pamantayan ng inyong mga aktibidad na gagawin. Sa nilalaman ay 20 na puntos, sa pagkakaisa 20, pagkakamalikhain 30, kausayan 25, at 100 puntos ang inyong makukuha kapag ito ay nagawa ninyo ng mabuti. Okay, tunghayan natin ang unang grupo. Magaling, napakahusay ng unang grupo dahil sila ay napaka-creative ng kanilang ginawang pagsasadula. Tunghayan naman natin ang pangalawang grupo. Bigyan natin sila ng amazing clap dahil sila ay nagkakaisa sa ilang mga ginawang pagsasadula. Nais niyo bang malaman ang inyong mga puntos na nakuha sa inyong aktibidad na ginawa? Ang unang grupo ay nakakuha ng 49 points. Bigyan natin sila ng palakpak. Pangalawang grupo naman ay nakakuha ng kabuuang 100 puntos. Bigyan natin sila ng palakpak. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Ngayon naman ay alam kong meron kayong natutunan sa ating diskusyon, ay magkakaroon na tayo ng ako naman ang magtatanong sa inyo. Ano nga ang ating paksang tinalakay ngayong umaga? Okay, maraming salamat. At dahil naintindihan nila ang ating talakayan, ay magkakaroon na tayo ng maikling pagsusulit. Basahin ang panuto, kumuha ng isa't kalahating papel na sagutan ito ang sagutan ng mga sumusunod sa loob lamang ng 5 minuto. Okay, tapos na ang 5 minuto, ipasa ninyo ang inyong mga papel dito